May nagpakita nga sa atin ng relo, nagpa-second opinion kasi pinakita niya daw sa ibang magderilo. Hindi daw napaandar pumunta sa akin baka daw magawan ko ng himala. Kaya hindi naman tayo magikero kaya ang ginawa ko, kinesting ko, hindi rin talaga umaandar. Sabi ko sa kanya, papalitan na natin ng makina to. Yung makina kasama na battery dun, bali 400 lahat kasama na yung talent ko bilang doktor na pag-ayos, taga-opera na bilhin niya sila. Ayan. Kaya ginawa ko na iiwanan niya na lang. Siyempre, itesting muna natin baka mamaya yung battery nilagay doon sa kabilang magre-relo ay wala na naman yung pan-testing niya. At tinesting ko nga, naku, wala talaga. Hindi talaga umaandar. Kaya kailangan na natin palitan ng makina. Siyempre, first step, tatanggalin natin yung susian niyan. Ihila-hila nyo lang labas-pasok, labas-pasok. May kita ko yung bilog yan na gumagalaw. Yun ang tutusuin nyo. Didiinan nyo lang. Tapos sasabayan nyo ng paghila. Sa susian ay matatanggal na yun siyempre. Tapos meron tayong pambuwat ng kamay niyan para hindi napuputol yung mga kamay kasi ano to delikado to Kunting maling sikot mo lang yan, mapuputol na yung kabitan ng kamay niyan. May sira pa yung kamay. Pagka-problema ka pa kaya dapat meron kang ganun, yung pambuwat ng kamay. At syempre, dapat yung makina ipapalit mo. Yung kapares na kapares niya para diretso salpak na lang yung susian, yung body parts, yung kaha niya. Tutuso mo lang yan, hindi ka na magdidikit-dikit ng adhesive, rugby at kung ano-ano pa kasi may automatic lock na yan. Bagong makina yan. Kasama na yung battery dyan sa susian. Lasalpak mo na lang yan. Siyempre, binibili ko to sa Abinida. Mura lang to. 400 ko, diba? Meron din ako mga 300 dito kasi 100 na naman yung makina na Mio, tagapan magandang klase na yun. Siyempre, yung talent pinatin bilang doktor, tagapag-ayos. Tagapag-opera ng sirang nga doon nila. Siyempre tayo ay veterans na dito. Kaya may kapap tayong mamingi-maningil ng ganun. Sandali lang to siya Yan, ikakabit mo na yung kamay. Kasi yung makina naman natin ay bagong-bago yan. Dumaan sa quality control yan, siyempre. May yun, kailangan dapat naka-alayin sa 3 o'clock. Yung maliit na kamay sa 3, yung pangalawang kamay sa 12. Para nasa timing siya. Basta rin na pag may calendar kasi, alas 3. Doon siya nagpapalit ng calendar kaya dapat talaga standard ang kapit ng kamay niya, nasa alas 3 kadad. Kaya yun ang kasimple magkapit ng mga kamay niya, siyempre ako patikan na ako. Pero kung ikaw, di ka marunong, naku. Magkakaproblema ka magkabit ng kamay niya, magkakaputol-putol, magkakapaliko-baliko. Wala sa timing yan, ganun lang. Simple lang magpalit ng makina na relo kung marunong ka. Siyempre tutusukin ulit natin para matanggal itong siyan kasi ibabalitin natin sa ng relo kasi okay na yan. Antimano, basta hindi mo mapuputol yung mga kamay, mababaliko. Wala na problema dyan, diretso salpak na yan sa ng relo tapos na yan. Ganun lang kasimple yan. Wala nang pulas-pulas sa salamin niya kasi malinis naman yung relo. Siguro na-stuck lang naman tagal ba yan. Nasira yung makina yan. Sulpak-sulpak lang, tama ng oras. Siyempre itatama natin sa oras para ma-observe din natin kung sabit-sabit siya sa kamay habang wala pa si ate yung napagawa na relo. And okay na, umandar na yan. Siyempre, bubuguan na rin natin ang hangin yan, pampatanggal ng mga sama ng loob, masamang espiritu. Yan. Ubugaw natin yan, pambuga. Pambuga ng mga masamang espiritu para lumabas yung mga may pati dyan sa loob yan. Siyempre, okay na yan. Ikakapit na natin yung spring bar niyan. Ang final action natin yung pagkabit ng spring bar. At okay na yung ating ginawa relo. Automatic, meron na tayong 400 pesos. Labas yung buo ng 100. 300 pesos ang sa atin. Yun lang, ganoon ang kadali at okay na ang kanyang relo. Tutubusin na lang niya maya-mayang konti at masayang-masaya na si ate. Yun lang, babush.